Party list and House Assistant Minority Leader si Representative Jose Manuel Chel Jokno para malaman natin what is the legislative status now. Ayun, oo. Congressman Chel, magandang umaga po, si Peter Atrica dito sa DZMM. Good morning! Magandang umaga, Peter. Magandang umaga, Rica, at lahat ng nakikinig at nanonood. Good morning, Kong Chel. Salamat Thank po, you. Kong Chel. Thank you very much. Ako po napuyat kagabi. Hintay ako ng hintay. Nabasa. Yung report? Oo, yung report. Diyos ko po. Wala pala. Hindi pala kagabi yun, Congressman Chel. Kailan po ba talaga? Ang ibig mo sabihin, Peter, yung paghain sa plenary. Opo, ng impeachment na mula sa Oo. Justice Committee. Hindi ko rin alam ang exact date, pero baka it could be today, tomorrow, or Monday. Okay. Kasi po, talagang tsinyaga ko yung session suspended. Isang oras na suspended pa rin. kaya sabi ko, ano ba talagang gagawin talaga din eh. So, baka sakaling nasa business today, Kong Chel? Maari. Kasi Okay. from the Committee on Justice, syempre dadaan pa yan ng Committee on Rules bago umabot sa plenary. Ayun. Meron pa palang stopover. Process? Oo. Di ba pala yan bibigay na agad? Okay. So nga po sa amin, pakidetalye. So sa rules and then ipapasa sa plenary. Sa plenary po ba magkakaroon pa ba ng debate doon o magbobotohan na kaagad? Maaring magkaroon ng debate dyan. In fact, maari pa rin magkaroon ng amendments yung either yung report itself or yung attached na articles of incorporation. Pero palagay ko, kung meron man, I don't think it will really be very substantial kasi ang tagal din namin pinag-aralan yan sa Committee on Justice. Of course, karapatan ng sinumang miyembro ng House na kung sa kanyang pananaw ay kailangan pang amendahan o palitan yung any portion yan ay maaari naman take up yan sa plenary. Habang inaayos po yung magiging report, no? Ngayon pa lang po ba, Kong Chel, ay pinag-uusapan na rin po kung sino ang maaring maging miyembro ng prosecuting team natin kung maiangat na sa Senado ito? Yes, pinag-uusapan naman yan pero wala pang formal na appointment kasi nga hindi pa naman sigurado kung lulusot sa House yan through at least 1/3 vote o hindi. Malalaman lang natin yan pag dumating na yung report at yung articles sa plenary at pinagbotohan siya. Pagka nakakuha ng at least 1/3 ng members ng House na papabor doon sa articles of impeachment, doon na lang magkakaroon ng official pronouncement kung sino yung magiging mga public prosecutors. Opo. Pag nilatag po natin itong ating report sa committee, of course, people can, may mga pagkakataon po ang lahat na questionin, magbigay ng kanilang pahayag at argumento no, dito po sa naging findings ng Justice Committee. Will this be like an interpellation sa Justice Committee to defend yung inyong naging decision na i-impeach siya Vice Presidente? I think the same procedure that we see in other reports will also be followed here. Kaya maaring mangyari yan at yung laman ng report ay pwede nga magkaroon ng mga questions about it. Okay. Pag-usapan po natin, Kong Chel, yung mga terminology or terminolohiya. Yung ginawa po sa Justice Committee ay finding of probable cause lang. Hindi ibig sabihin na na-impeach na si VP Sara. Tama po ba? Tama yun, Peter. Okay. Masasabi lang natin na na-impeach na siya kung magkakaroon na nga po ng 1/3 vote sa plenaryo ng House. That's correct, Your Honor. Okay. So ibig sabihin na-impeach na siya parang sa US na Oo. ilang beses na na-impeach si Trump pero wala namang nangyayari sa Tutuloy. Senado. Oo. Opo. So ganito po, Kong Chel, no. At ito hypothetical lang naman kung halimbawa nga po makuha yung 106 votes kailan po ipapadala sa Senado 'yon? Dapat yan, as soon as makuha yung 106 votes at
malaman din kung sino yung uupo bilang public prosecutors, ay ipapadala na yan sa Senate. So if that is, for example, approved tomorrow or on Monday, thereafter, the same day or perhaps the day after, ay ipapadala na dapat yan. Okay. Tinanggap po ng Senado. Ano po ang pwedeng gawin ng Senado agad? Kasi base po sa mga pahayag ni Senate President Tito Soto, sabi niya sa akin ang forthwith bukas. So posible nga po ba 'yon o meron pang mga rekesitos bago maumpisahan talaga yung tinatawag na trial proper sa Senado? Well, yung unang kailangan gawin ay i-convene ang Senate bilang impeachment court. Parang yan nangyari din last year. So magkakaroon ng oath ang bawat senador na uupo bilang judge, di ba? Lahat sila magiging senator judge. At pag na-convene na yung impeachment court, doon na pwedeng padalhan ng notice ang respondent to submit an answer. Doon na rin maaring mag-take up ng ilang preliminary matters ang Senate, primarily through the Senate President. Okay. Meron pong pahiwatig si Robin Padilla na tututulan nila yung pagko-constitute ng Senado bilang trial court. Ano po? What does that mean? As opposition daw dahil minority sila. Opo, pero can they actually do that? I mean, if they have the number, they can say, ano, ayaw namin mag-constitute dito ng trial court for the impeachment. Well, kung maalala ninyo, Peter at Rica, last year na sinubukan din yan. Meron, di ba, na i-file na motion to dismiss na hindi naman pumasa. Pero ang nangyari last year ay dahil daw may mga pagkukulang sa articles, ay niremand yung articles sa House. I don't think that process will happen again this time because we were very careful in terms of following the process at tiningnan muna namin yung ebidensya. Of course, I'm speaking as a member of the Committee on Justice. Hindi pa natin alam yung gagawin ng House sa plenaryo. But on the assumption na aabot ito sa Senado, well, expected naman natin na may mga magfa-file ng ganyan. But sa tingin ko, I don't see that it will have much merit in terms of yung talagang bibigyan ng atensyon na sabihin natin ay mailulusot yon. Ngayon, in fact, curious nga ako nung narinig ko yon kung ano yung mismong ground ni Senator Robin. Pero wala pa siyang nababanggit. Ang sabi lang niya ay kasi member daw sila ng minority, kaya mag-oppose sila. But you will need something more than that. Ano? Kailangan meron kang justification, may sapat na dahilan kung ipapadismiss nila yung articles of impeachment. Ako naman po, attorney, balikan ko lang po yung report na pwedeng pag-usapan pa sa plenary. Sinabi po ni Attorney Peter Danao na sumunod daw po ang BPI base sa report ng AMLAC na baguhin daw yung transaction reports nila dahil allegedly sa glitch mali yung 2 billion pesos. 2 million pesos daw po ito. Yung ganitong klaseng pronouncement, after lahat ng proceedings natin at meron ng decision ng House Justice Committee, can someone from the plenary still take this up and will this still matter sa report po? At maapektuhan ba yung overall decision? Well, first of all, I think we need to confirm directly with the BPI if there is in fact such a request made to the AMLAC. Kasi ang lumalabas ay balita lang. At ano yun, that is, hindi yan magiging ebidensya hanggat sigurado tayo na meron ngang ganon. Una yon. Pangalawa ay, to me, that would, it's whether you consider that or not, sabihin na lang natin, assume hindi ko sinasabing totoo yan, then there's still the matter of 4.7 billion na dumaan sa accounts na mag-asawa. So in terms of the substantive conclusions that were made by the committee, napakalaki pa rin compared sa naideklarang net worth ni Vice President noong 2024 na 88.5 million. Pero una nga, ulitin ko, ay kailangan ma-confirm muna natin kung talagang may ganyan.
Okay, one last point po mula sa akin, Kong Chel, ano, ha? Again, this is hypothetical. We're just shooting the breeze. Eka nga, ano po. Halimbawa po na prior to the trial sa Senado, kung mangyayari nga po yun, ano, ha? Magpasya ang pangalawang Pangulo na mag-resign. Does that mean na hindi na itutuloy ang trial sa Senado dahil nag-resign na siya as Vice President of the Republic? What can happen after that? Ano yan? Open legal question yan. Ako, ang opinion ko dyan, kung mag-take jurisdiction na ang Senado sa kaso, I don't think any action on her part will affect their jurisdiction once they have already assumed jurisdiction. But again, we have seen with other issues concerning impeachment, ay maaring rin umabot sa Korte Suprema yan. Okay. So hindi matik nag-resign na, edi wala na. Dahil meron pong mga nagsasabi na hindi, kahit na nag-resign, itutuloy pa rin at pwedeng magkaroon nga ng permanent ban from seeking any political electoral position. Tama po ba? Well, yun ang aking viewpoint dyan, ha? That when the Senate takes jurisdiction as an impeachment court, then no actions done thereafter should affect their jurisdiction. Pero opinion ko yan, hindi ko alam kung, let's say, umabot sa Supreme Court yan, ay ano ang magiging pasya nila. Okay. Nako, May mga gusto pa ako itanong sa lahat na oras eh. Hindi, may gusto mo. Sige, Isa, mabilis one last. lang. Sabi po ni Attorney Paolo Tamase, Kong Chel, no, na the more we ask the Supreme Court sa mga matters na dapat ay legislative in nature, katulad na lang ng ginagawa ng Senate, ay ng Congress ngayon sa impeachment trial, hindi po ba nagiging parang breach ito of the powers of between the two branches of government, and in turn, hindi nagiging maganda yung takbo ng demokrasya natin? Well, hindi naman ang Kongreso ang tumatakbo sa Korte Suprema. Ang tumatakbo ay ang kampo ni VP Sara Duterte. But it is clearly first several points. No? Unang-una, sana isang tabi na natin yung mga sinasabi nila mga technical na objections. Kasi ang iniintay ng sambayanan ay yung mismong pagpresenta ng ebidensya. Kasi doon lahat naman tayo sa impeachment ay maghuhusga dahil ultimo ang mamamayan naman kaya nga tayo nagkaroon ng impeachment dahil pananagutan para sa mga matataas na opisyal ang pinag-uusapan natin. At gusto natin makita, meron ba, nagkasala ba si Vice President? Sapat ba yung ebidensya na sabihin na hindi na siya tampat sa kanyang pwesto bilang Vice President? Meron bang sapat na ebidensya na na-involve siya sa betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery and corruption? Yun ang gusto natin malaman. At kung paulit-ulit na tumatakbo lang sila sa Korte Suprema, ang nagiging epekto niyan ay either madidelay o kung tulad na nangyari last time, maantala na naman at hindi na naman maririnig ng mga mamamayan kung ano ba yung ebidensya. Gusto ko rin ikabit yan dun sa issue na may mga nagtatanong, sabi nilang ganun, bakit pa natin inaaksaya ng oras itong impeachment? Samantalang krisis tayo ngayon. Anong connection ng impeachment sa sikmura? Actually, kung tutuusin, napakabigat ng connection yan. Kasi yung bawat pisong, let's say, issue ng corruption, yung bawat pisong ninanakaw na napupunta sa bulsa kung sino mang mataas na opisyal na yan, ay pisong nawawala na pera ng bayan na dapat mapunta sa mamamayan, sa mga social services natin, sa mga 4P, sa edukasyon, sa classroom shortage, at sa iba't ibang mga kinakailangan talaga ng ordinaryong Pilipino. Kaya sobrang bigat at sobrang mahalaga itong proseso ng impeachment. Opo, napaka-historic nga po nito at kami we're looking forward, totoo po, na makita kayong dalawa ni Congresswoman Leila de Lima, ano po, ang tandem ng laban. Opo. Alam ko tandem ng bayan. Ito, bagong lab team ito, Chela.
Ready, Your Honor. Ready Laila. po. Salamat po, Congressman Thank you, Chel. sir. Thank you as always.